umpisahan na natin. Kailan ba tayo di ba pwede tayo mag self-check up ng ating boobs? Ano po yung gagawin natin ng mga hakbang at tuwing kailan natin to dapat gawin? So, lahat tayo dapat ini-examine natin ang sariling breasts every month starting at 20 years old. And the best time to do it is 7 to 10 days from the first day of mens. Okay? Tapos, pagdating ng 40 years old, lahat ng babae dapat nagpapamammogram and ultrasound. Kahit wala kang nararamdaman, yearly yon. Kasi that's the only way na madidetect ang breast cancer na maaga. And then all women starting 35 years old dapat nagpapatingin sa breast surgeon or healthcare professional at papa-examine ng breast. So pag ginawa natin yung tatlong steps na yan, talagang kung magkakaroon tayo ng cancer, at least madidetect ng maaga at we will be able to ensure na mabubuhay tayo. Yan. Kaya lang nga ang problema, Doc, siyempre ang tanong ng iba, mahal ba yan? Pangmayaman lang ba yan? So alam natin na importante at 40 years old, di ba, nagpapamammogram na, 35 years old, nagpapakapa na. Pero yung takot sa gastos at saka takot dun sa masakit yata, yung mga ganun, Dok. Paano natin tutugunan to? Well, yung sariling kapa, libre naman yun di ba? Yung mammogram and ultrasound sa government hospital, libre naman yun. At saka ngayon, sagot ng PhilHealth actually, yung part of yung mammogram and ultrasound screening. So may discount yon. Tapos depende sa kung anong hospital pupuntahan mo, may mga discounts, lalo na ngayon buwan because it's Breast Cancer Awareness Month. So may paraan naman kung gusto mo talaga. Libre naman siya sa government hospital kung wala talaga Yun pala. So ayan, narinig nyo libre naman. So correct. I-avail nyo na yan. Pero ang libre lang, Doc, yung check-up mismo. Kapag na-detect na ikaw ay may cancer, libre rin ho ba yung chemo, lahat ng treatment, lahat ng gastos, pati mga gamot, libre rin ho yun under the Universal Healthcare Law? Yes, libre sa government hospital. Oo nga, government hospital. Pero bakit po nadadiagnose ang karamihan na Pilipina dito sa ating bansa na late stages na po? Actually, yun ang pinaka nakakalungkot na dito sa Pilipinas talagang majority ng cases natin late na diagnose kasi takot ang babae magpatingin. Alam mo yung sa kultura natin, takot malaman. Which is what we need to change. Kasi pag nalaman natin na maaga, may magagawa tayo. Wala naman nakakatulong kung hindi mo malalaman yan at i-delay mo. Kasi pag nalaman eventually, kasi hindi mo kaya, wala na tayong magagawa. So yun yung kailangan natin baguhin sa parang isip ng babae at saka sa kultura natin na dapat proactive tayo, talagang nagpupunta for screening, alamin natin kung meron para may magagawa tayo. Pag stage 4 na po ba, wala na talagang pag-asa, Doc? Because I've heard of miracle stories na kahit stage 4 ay gumaling na wala yung cancer. Well, yung stage 4, we can reach a state where nagamot siya and then nawala. Pero it only doesn't last forever kasi. It only lasts for a certain number of years depending sa kaso. Some people are able to survive for more than 5 years kahit stage 4. Pero yung iba kahit gamutin, mabilis yung course. So iba-iba, hindi siya predictable. Yun ang problema sa stage 4. Kaya ayaw natin umabot sa ganyan kasi we cannot guarantee na pag ginamot gagaling or mawawala. Unlike pag na-detect ng maaga, we can basically guarantee na mabubuhay ka, na hindi na to babalik. Yung ganon. At sa Asian Hospital po ba, Doc, anong programa o yung eksaktong treatment ang inaalok nyo po para sa mga kapatid natin na na-diagnose na may breast cancer? Okay, sa Asian Hospital, we have a breast center at doon natin ginagawa yung screening. So yung biggest advocacy natin is for all women dapat starting 40 years old, nagpapamammogram and ultrasound at ginagawa yan sa breast center namin. Ngayon, kung may nakita, meron kaming mga breast surgeons every day na nandun na pwede magpatingin agad para hindi ka, magkaka-anxiety, mag-worry ka na matagal. And then, if there's something, we can biopsy also immediately. So, on the same day, magagawa lahat ng steps na yan. Ngayon, the moment na ma-diagnose namin, may mga options available. Lalo na pag maaga na-diagnose, we
We don't have to remove the breast. Minimal yung surgery na kailangan gawin. Pwede natin i-preserve yung breast. Kung kailangan ng mastectomy, pwede natin i-reconstruct. Maraming surgical options available kung maagapan natin. Even yung treatment, mas less ang treatment pag naagapan. Yun yung mga nakakatakot kasi na sa mga tao na magkaroon ng breast cancer is yung treatment, yung chemo. But if na-detect ng maaga, pwede naman hindi ka ma-chemo eh. Kaya yun yung maraming advantages makukuha with early detection. And we Doc, have all those options available. Doc, yun nga, no, nakikita ko yung mammogram, ito, parang ang sakit yung iniibit yung boobs. Sabi nila may bago ng technology ngayon, di ba? Na hindi Doc, na diba, masakit. dati malamig na parang bakal pa, naabutan naalala ko pa Di ba yun. yung pag Diba? executive check-up kada taon. Diba? Pero ngayon, Doc, parang ano ba yun? Acrylic ba yun na plastic na? Oo. Anyway, iba na yung material na ginagamit. Nakita ko inipit yung boobs, Diba? parang na-realize ko. Correct. Ano, acrylic ba yan, Doc? Ano ba yan? Hindi ko alam yung material Yes. Acrylic na. So dati, Ganun. X-ray, yung mammogram basically is an X-ray machine. So dati, dalawang metal plates ang ginagamit pang ipit sa breast. Na ang lamig, And then, Doc, Parang, oo, iniipit siya like manually, parang may iniikot para ma-compress yung breast. And then matagal ang compression bago makakuha ng magandang picture. Ngayon, kasi digital yung machine, iniipit pa rin, pero acrylic yung plates, as you said. And then konti lang ang compression dahil maganda yung resolution ng picture because it's digital. So, hindi na siya masakit kagaya nung dati kasi minimal yung compression and the moment na makuha yung picture, automatic release siya. So, you don't have to wait na pupunta yung text sa machine, i-release siya from you, automatic yung release. So, yung actual time na nakakompress yung breast is just seconds. Yun. Kaya very well tolerated ngayon. So much better now. Anyway, Yes. Doc, I know we're pressed for time. Ano na lang po yung mahalagang paalala nyo sa lahat ng kababaihan na nanonood ngayon sa atin tungkol sa breast cancer? Yeah, so because it's October, and actually it shouldn't just be in October, it should be all the time. But because it's October, the biggest message talaga is early detection. So lahat tayo dapat nagpapamammogram and ultrasound every year kahit wala kang nararamdaman para kung magkaroon ng breast cancer, maagapan. Pag naagapan, mabubuhay tayo. Yun lang ang basic message. So all of us dapat magpatingin, have your annual mammograms so that we can survive this. That's Thank good. you, Doc, for the reminder. Doc, thank you so much. Sa lahat na nakikinig ngayon, tara na, magpa-check up na po tayo. Labanan natin ito. Thank you so much, Dr. Basa, mula po sa Asian Cancer Institute, Asian Hospital and Medical Center. At thank you! Shout out, syempre, sa Head ng Communications ng Asian Hospital na si Mac Napoles. Thank you Hi, Mac. thank you so much!